Jel, maraming salamat sa iyong gospel reflection. So, proceed na po tayo para sa aking topic ngayong gabi at narito na si Divine, inaantok na si Divine. Wait lang ha, tiba lang si Papa Didi ha, wait lang ha. Oh, dula mo to David ka. Oh, lagi, lagi. Okay, proceed po. Testi ko. Proceed tayo sa ating topic para ngayong gabi kung saan tatalakayin ko yung panibagong kasinungalingan na pinakita ni Glenn Alado na naging reason para makita ko na wadi pa nakakaunawa ng Bible si Glenn Alado, no? Napapakilala itong strong man, strong sa sigawan, wala na logic. Kaya ngayon, mapakita ko sa inyo talagang walang logic. Okay? So, narito ang kanyang video na nakita ko kanina. Ito, tinalakay niya si Jared Almasora, no? Talaga yata Sana kung titira sana, yun naman totoo. Gawas ko. Gawas ko kay bana ang cellphone, bana ang gawas ko. Alagi up. No, gawas ko. Iba na ang cellphone to gawas ko. Ato lang gawas ko. Dara ka sa bed. Okay. Okay, proceed tayo. So ito yung tinalaki ni Glenn Alado, papaliwanag ko sa inyo bago ko i-explain na mali. Okay? Ito sabi niya. Kailan man guys, mauni si Jared nga former MCCI. Oh. Sabi niya ito si Jared, isang former na MCGI. Sakop ni Liz Soriano. Alipores ni Elis Soriano. Apan karon nang katoliko siya. Pero ngayon, nagkatoliko na siya. Ato pa guys kung unsay rason nganong nagkatoliko siya. Sabi niya, pakinggan natin guys kung ano ang reason kung bakit nagkatoliko siya. Guys, paminawa. Nung si Pablo pumunta dun sa mga hintil, basahin natin yung ginawa niya sa 9:21 ng unang Korinto. Yan, gumamit si Jared Almasora ng unang Korinto 9:21. So atin mo nang silipin, ano ba pagkakasabi sa unang Korinto 9:21? Ito ang sinasabi. Yan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan, bagamat hindi ako walang kautusan Diyos. Kung nasa ilalim ng kautusan, upay kaya ko ang walang kautusan. Ano yan? At ilipat sa translation ng Biblia. Maganda Biblia. Hintil na hintil. Parang hintil upang siya'y mahikayat rin. Subalit, dito nangangahulog ang hindi ko sinusunod ang mga utos ni sapagkat ako'y nasa ilalim ng tusan ito. Ito tayo sa ang salita para dito. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ko na pawala sa ilalim ng kausan upang madala sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Ano ang sentido ng ginamit na talata, Jared Almasa? Ang ibig sabihin nun, si Apostolo ay nag-blend sa hindi Hudiyo para akay sila tungo sa katotohanan. Nakikiblend siya, nakikihalolo siya. Ang hulugan na lalabang utos ng Diyos. Nandun ako siya bago siya nagpunta doon sa teritoryo ng mga itim, ng mga pagano kasi namuhay siya na kautusan, di ba? So nakihalubilo siya doon. Siya ay kaanib na ng Kristyanismo. Nung siya nakihalubilo doon, hinihikayat niya sila tungo sa katotohanan. Ngayon, ah maingay yung background ko. Maingay yung background ko. Wait lang ha. Ngayon, tingnan tayo. So, ang context nito, si Pablo nakikiblend sa mga hindi mananampalataya upang mahikayat sila.
Pero walang record na si Apostol Pablo ay na-convert sa pagano. Kasi yung mga sinasabi nitong mga hintil na hindi mo na nampalataya, ito yung mga pagano. Ngayon, siya ay nakikiblend sa kanila para mahikayat sila. Pero walang record na na-convert siya sa paganismo para lang hikayatin sila. Tandaan ninyo ha. Ang context ng talatang ito ay nakiblend si Apostol Pablo sa mga pagano para hikayatin sila tungo sa totoo. Walang record na nagsasabing nang siya'y nakiblend sa kanila ay nagpa-convert siya para i-convert sila. There's no record na nagpa-convert siya sa paganismo para i-convert sila. Nakiblend lang siya, nakihalubilo lang, nakisama lang para hikayatin sila. Ngayon, ating ituloy doon sa video na ginawa ni Glenn Alado. Pakinggan ninyo ha. Eto. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Si Pablo pala, bagamat may kautusan, nag-aring walang kautusan. Ibig sabihin, nakisama siya dun sa mga kaaway. Yan. Ang sabi ni Jared Almasora, si Pablo nakisama sa mga kaaway. Tama yon. Yun ang sinasabi sa talata, di ba? Nakisama siya at namuhay na kasama nila. Nakisama siya sa mga kaaway. Ano nangyari? Para mahikayat sa pamamagitan ng walang kautusan. Upang mahikayat sila. Yung mga namumuhay na mga hintil sa paganismo, nakiblend si Apostol Pablo sa kanila, nanirahang kasama nila, nakisama sa mga kaaway para hikayatin sila. Take note, walang record na nagpa-convert si Apostol Pablo sa paganismo para hikayatin sila. Tuloy natin. Yun ang ginawa ko, kapatid na Rick. So, yun ang ginawa ni Jared Almasora. Kumbaga, kinokopya niya ang estilo ni Apostol Pablo. At ituloy. Kasi kung didiskusyonin ko pa sila doon, at baka mayroon pa rin gawing masama. Kasi teritoryo nila yon. So, inaamin ni Jared Almasora, teritoryo nila yon. Baka gumawa ng masama. Kaya ginawa ko yung sinabi ni Apostol Pablo. Kaya ginawa niya ang sinabi ni Apostol Pablo. Pero hindi ko aanib doon, kapatid. Pero hindi ako aanib doon, mga kapatid. Maliwanag yun ha? Pero hindi ako aanib doon, mga kapatid, at agad na pinutol ni Glenn Wickman Alado ang liwanag ng sinabi ni Jared Almasora. Hindi ako aanib doon. Glenn Alado, nanonood ka ba? Ha? Kung nanonood ka, hinihikayat kita, pasok ka rito. Maraming paraan para makapasok. Una, via Zoom meeting. Paanong paraan? Punta ka sa Facebook page na straight to the point kung saan yung mukha ko yung profile. Tingnan mo doon at nakapost yung ating Zoom link doon. Nakakapasok ka. Iniimbitahan kita, Glenn Alado. Pwede rin sa WhatsApp. May WhatsApp ba yung cellphone mo? Pwede mo akong tawagan dyan sa number ko, 0963-533-2807. Ayan ha. Sa mga merong WhatsApp dyan, pwede nyo akong tawagan sa WhatsApp sa 0963-533-2807. Ulitin ko ha, 0963-533-2807. Wala kayo WhatsApp. Wala kayong Zoom. May Viber naman kayo. Pwede nyo po na kung tawagan sa Viber. The same number pa rin. 0963-533-2807. And ating ituloy. Tignan nyo ha. Sinabi ni Almasora, pero hindi ako aanib doon. Balikan natin. Yung sinabi ni Apostol Pablo, pero hindi ko aanib doon, kapatid. Pero hindi ako aanib doon, kapatid. Ang liwanag nun. Tuloy natin. So, naman to guys, no? Din yan. Pinutol agad ni Alado.
Maliwanag ang sinabi ni Almasora, hindi ako aanib doon mga kapatid. So yung tinutukoy niya na teritoryo ng kaaway, hindi niya aaniban yun. Never siyang aanib doon. Tuloy natin. Unsa ang gipamulong ni Jared nga usa ka former NGCI sakop ni Soriano? Sabi niya, ano daw ang sinabi ni Jared na former member ng MCGI ni Eli Soriano Nagkaroon usa na ka CFD. na ngayon ay isa ng CFD? Mato niya guys, nagpaka Apostol Pablo siya. Sabi niya ni RG Almasora, nagpaka Apostol Pablo siya. Ano nga ang ginawa ni Apostol Pablo? Balikan nga natin sinasabi doon sa unang Korinto 9:21. Sabi niya dito, sa piling naman ng mga hindi Hudiyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madalas sila sa pananampalataya. Hindi nangangahulugan na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ni Kristo. Pumasok si Pablo sa teritoryo ng kaaway, nakisama siya doon, hindi nangyari na nilabag niya ang utos ni Kristo. Nang siya'y pumasok doon, siya ay Kristiyano. At never nangyari na naanib si Apostol Pablo sa paganismo para lamang hikayatin yung mga pagano sa pananampalatayang Katoliko. Ginawa ba yun ni Apostol Pablo? Tuloy natin. Or nagpakasama ka Apostol Pablo siya. Sabi niya, at ginaya niya si Apostol Pablo. Tuloy. Aron makabig niya ang mga Romanong Katoliko. Para daw akitin ang mga Romano Katoliko. Ganyan kasinungaling itong Glenn Alado ng Seventh-day Adventist. Sabi ni John Almasora, hindi ako aanib doon. Pero si Almasora umanib sa Romano Katoliko. Therefore, hindi ang Romano Katoliko ang tinutukoy niya na teritoryo ng mga kaaway. Akala ko ba strongman yan si Alado, ba't walang logic? Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na banatan si Alado eh. Ha? Ba't masarap sa pakiramdam na banatan si Alado? Isa to sa napapakilalang strongman daw eh. Alam niyo naman yung tipong gaya ko. Napapakilala kang strongman ka, mas lalong gaganahan ako sa'yo. Pero yung mga sabadistang nasasaktan, na tinitira ko ang kanilang mga debater, sasabihin lang nila si John Doe, di nakapag-move on. Yun ay isang saywar. Saywar para tigilan ko yung kanilang mga debater na puro kapalpakan ng mga pinagsasabi. Gaya nito. Ang kaaway daw na teritoryong pinasok daw ni Jared ay ang Romano Katoliko. Ang sabi ni Jared, hindi ako hanib doon. Umanib siya sa Katoliko. Therefore, hindi Katoliko ang tinutukoy ni Jared. Kahit tanungin pa natin si Jared Almasora, kung Katoliko ba tinutukoy niya sa kanyang video, ang sagot ay hindi. Ang problema lang kasi kay Glenn Alado, yung video pinutol niya. Para saan? Para saan? Para lokohin ng mga tao. Glenn Alado, napakahina ng nilalangka. Strongman ka ba talaga? Saan ka naging strong? Sigawan? Alado! Saan ka naging strong, Alado? Sigawan? Nasaan yung kukote mo? Mas maganda, Alado, kung sa strong ka, hindi lang sa sigawan, kundi para, meron ka ring isip, ano? Kasi ito, kakasabi lang ni Almasora, hindi ako aanib doon. Umanib siya sa Romano Katoliko. Therefore, hindi Romano Katoliko tinutukoy niya.
Ano ang ginawa ni Glenn Alado? Sabi niya, pumasok siya doon para hikayatin ang Romano Katoliko. Ngek, ngek, ngek. Ang tawag sa ginagawa ni Jared is fallacy of contextomy. Fallacy of contextomy. Hindi naman tinutukoy ni Jared Almasora na Katoliko yung teritoryo na pinasok niya. Wala siya sinabing teritoryo. Katunayan, mas naklaro pa dahil sinabi ni Almasora, hindi ako aanib doon. Therefore, hindi Katoliko tinutukoy niya. Kasi Katoliko, inaniban niya eh. Itong si Glenn Alado, talaga napakasinungaling na tao ito. May reklamo kayo mga Sabadista, tumawag kayo ngayon. Haharapin ko kayo. Ngayon, ating ituloy ang sinabi dito ni Glenn Alado. Sa ato pa guys, ang iyang pagkatoliko di ay pagpangiladra sa mga membro. Ayan. Sabi niya, ibig sabihin guys, ang pagkatoliko ni Almasora para linlangin ang mga membro. Ipagpalagay natin, granting without admitting, na Katoliko ang tinutukoy niya doon, na teritoryo na kanyang pinasok. Ang sabi ni Jared, hindi ako aanib doon. Ba't siya umanib sa amin? Pangalawa, kung ginaya niya si Apostol Pablo, ba't siya umanib? May record ba, Glenn Alado, na nung si Pablo ay pinasok ang teritoryo ng mga pagano'y nagpa-convert siya to paganism? Wala. Therefore, hindi Katoliko ang tinutukoy ni Almasora na teritoryo ng kaaway. Talagang sinungaling ka lang talaga. Talagang sinungaling ka lang talaga, Alado. Ito si Alado, takot to eh. At ayaw na nito ng second debate. Ayaw na niya, takot na siya. Naramdaman niya kung paano ko pinabagsak yung kanyang malabitag style. Nakasalamin, naka-gloves. Sigawan na na, Max! Baliwala ang lahat ng mga yan, Alado. Alam mo kung bakit? Kasi hindi kasi Alado. Kahit na anong sabihin mo, si Alado ka. Hindi kasi Alabado, kasi kung si Alabado ka pa, hindi ka sana sinungaling. Ituloy natin. Ano sinabi ni Glenn Alado rito? Sa mga Katoliko, labi na sa mga CFD. Nagtugid ka ng mga CFD nga si Jared. Katoliko kay nagpabaptize. Pero ang purpose ni Jared, mao ang convert sa mga Katoliko paingon sa MGCI. Boy na. Sabi niya, kawawang mga CFD, ang mga Katoliko, pinagloloko daw ni Almasora kasi ang pagpasok niya sa Katoliko is para hikayatin daw sila papunta sa MCGI. Ngek, ngek, ngek. Kaya nga niya iniwan ng MCGI kaysa debate na patunayan yon. Tinanong ko siya, kailan nangyari na nang lumaya si Eli Soriano sa grupo ni Nicolas Perez ay umanib siya sa iglesia ng Diyos? Kailan nangyari yon? Anong taon nangyari yon? Hindi nasagot ni Almasora. At pag uwi niya doon sa bahay, sabi niya, naisip ko, wala pala ako sa tunay na iglesia. Tapos dadali niya Katoliko sa MCGI? Palpak ka talaga mag-isip, Alado. Ha? Yung apelido mo, kulang na lang ng ba eh. Sayang. Kaya kung nadagdagan mo yung apelido mo ng ba at naging Alabado, malamang matino ka rin kausap. Kaso, naputol eh. Naputol. Kaya pati ikaw mag-isip, putol rin. Tuloy natin. Tuloy natin. Sama ang Apostol Pablo, magigamit niya ang sa Apostol Pablo sa 1 Korinto. Na sa Apostol Pablo, nagpakisama siya sa mga taong walay kasuguan or makabig niya ang mga taong walay kasuguan.
Kaya na Apostol Pablo, siya ay nakihalubilo sa mga pagano para sila ay mahikayat niya sa katotohanan. But the question is, umanib ba si Pablo sa paganismo? Never. Sabi ni Almasora, hindi ako anib doon. Pero sa Katoliko siya. Therefore, hindi Katoliko tinutukoy niya. Nag-iisip ka ba, Lado? O sadya lang sirado ang kukote mo para lang gumawa lang ng content na panira? Alam mo, Alado, hindi maganda yan. Paglabag yung ginagawa mo sa Exodo 20, versikulo 16. Ha? Paglabag yan. Fallacy of context, tumipang estilo mo. Pati ba naman si Almasora na hindi yun nahikayat, ginagawa mo na ng kwento. Ba't di mo gawan ng kwento si Amek? Ikaw talaga. Kahit pa paano ka talaga, magsisinungaling ka pa, no? Huling-huli. Bulabog na daw. Bulabog. Talagang palpak ka lang talaga. Tuloy natin. Kita niyo guys, ginagis ninyo. Ikaduha, tungkol kay nahadlok siya, maunang Katoliko na lang siya. Kung sa ikadlukan niya, kay basig, unsaon niya, kay balwarte daw nato nila. Oy! Ikalawa ng reason kaya siya nakatoliko dahil natakot daw siya. Kasi nasa balwarte siya ng Katoliko, baka mapano yung buhay niya. Ha? Anong para mapano ang buhay niya? Si Apostol Pablo nandoon sa teritoryo ng mga kaaway pero never siyang umanib. Si Almasora naman nasa teritoryo ng kalaban, hindi rin siya umanib. Sabi nga niya, hindi ako aanib doon. So never siyang naanib. At ang sinasabi ni Alado na nagpaanib daw dahil natakot. Kung nagpaanib dahil natakot, hindi na yung kay Apostol Pablo. Pero maliwanag ang sinabi ni Almasora eh. Ginagaya niya si Apostol Pablo. Nag-iisip ka ba, Alado? Ha? Kakasabi nga lang eh. Ginagaya niya si Pablo. Eh kung ginagaya niya, umani ba si Pablo sa teritoryo ng kaaway? Umani ba siya? Hindi. Eh si Almasora, ginagaya niya. Umanib ba si Almasora? Sabi niya, hindi ako anib doon. Eh, ba't pinapalitaw mo ng umanib? Yan ang problema kay Glenn Alado. Ang sarap mong banatan, tol. Ang sarap mong banatan. Pinagbibintangan mo si Almasora ng kasinungalingan. Buti nakita ko yung post mo. Eh kung hindi, baka matagalan pa ito. Na nakita ko to, kakapost lang nito eh. Hintayin ko na lang yung oras ko. Total, nagkataon naman ako yung magta-topic ngayong gabi. Eh ito, dinownload ko kagad at tinira kita ngayon. Kaya sana next time, kukote muna bago daldal. Okay? Alado, nandyan ka. Mga Sabadisan nanonood kayo, i-report nyo ako kay Alado. Sabihin nyo, Alado, tinira ka ni Jando. Banatan mo kaya yan, Alado? Tatanggapin ko. Tatanggapin ko. Sana kumontak si Alado sa akin, tatanggapin ko yun. Sige, pag-usapan natin tong unang Korinto 21. Umanib ba si Pablo doon sa teritoryo ng pagano o hindi? So kung hindi siya umanib, sabi ni Almasora, hindi rin siya umanib eh. Pareho sila o hindi? Pareho. Eh hindi siya umanib, Katoliko ba yan o hindi? Sabi niya, Katoliko. Eh ba't siya umanib sa amin? Eh sabi niya, kanyang ginaya si Pablo. Yung Pablo, di siya umanib sa mga pagano. Oh. Ang sarap talaga kung sasagot si Alado, kaso manunood na lang yun eh. Manunood na lang yun. Eh, alam niya, pag pinatulan niya ako, bigo na naman uli siya. Gaya doon sa ano, sa nangyaring debate. Sa Cagayan de Oro, bigo si Alado. No? Tanungin ko ba naman siya,
Kung hindi si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, sino? Pagkakataon niya yung sabihin, talagang hindi si Pedro. Kasi ayon sa inyong libro, ang unang obispo sa iglesia sa Roma ay si Linus. Dapat ganun. Ngayon, anong sagot ni Alado? Objection, moderator. Hindi ko role magpatunay Hindi ko role magpatunay. Therefore, hindi niya giniba yung tema. Hindi niya nagiba ang tema. Ang sabi ni Almasora, ginaya niya si Apostol Pablo. Ano ang ibig sabihin na gayahin si Apostol Pablo? Nagpapaka-Apostol Pablo. Ating basahin to, sinasabi to sa ChatGPT. At ipakita ito kay ChatGPT ha. Anong sabi dito? Ito. Ano ibig sabihin nun? Ganito sabi. Ano ibig sabihin ng nagpapaka-Apostol Pablo? Ang ibig sabihin ng nagpapaka-Apostol Pablo ay ang pag-aasal o paggaya sa mga gawain. Si Apostol Pablo hindi na-convert sa pagano, kaya hindi rin na-convert si Almasora. Therefore, hindi Katoliko ang tinutukoy niya. Ugali o pananampalataya ni Apostol Pablo. Karaniwan itong ginagamit para ilarawan ang isang tao. Karaniwan ay mga ngaral o tagapagtanggol ng pananampalataya na matapang sa pangangaral ng katotohanan. Hindi natatakot makipagdebate o harapin ang mga kumukontra sa pananampalataya. Matiyaga at tapat sa misyon kahit maraming pagsubok o panganib. Marunong magturo mula sa banal na kasulatan. Buo ang loob sa pagtatanggol sa tunay na aral ni Kristo. Sa madaling salita, ang nagpaka-Apostol Pablo ay tumutukoy sa isang tao tila isinabuhay ang halimbawa at sigasig ni San Pablo bilang apostol, tagapagtanggol ng pananampalataya at misyonero. So, hindi ni dahil ginagaya niya si Apostol Pablo sa unang Korinto 9:21, never siyang aanib sa naturang teritoryo ng kaaway. Sabi nga niya, hindi ako aanib doon. Never, hindi Katolikong tinutukoy. Anong nakain itong ni Alado at pinagbibintangan ng Katoliko? Ha, Alado? Buwelta naman dyan. Huwag ka naman matakot. Palibhasa kasi, natatakot ka Ha? Kaya sana, sabi niya RCC Sulpo, tayo na lang. Tumawag ka. Ating ano yun to si RCC Sulpot. RCC Sulpot, ating mo ng contact kay RCC Sulpot ha. Mag-reply ka lang bro ha. At sabi mo tayo na lang sige. Mag-message ako sa'yo, mag-reply ka lang. Pag nag-reply ka, matatawagan na kita o matatawagan mo ako. Yun lang naman paraan Wait lang ha, people. Okay. So, message ako sa'yo, mag-reply ka lang. Uy! Teka. Uy, naka-block si RCC Sulpot. Ibig sabihin, dahil naka-block ito, hindi ito matinong kausap. Para ako magkikipag-usap sa bangag dito. Naka-block siya Ano yung sabihin pag nag-block ako ng tao? Hindi mo tinong kausap yan. Kasi hindi ako interesado sa mga taong hindi mo tinong kausap. Diyan doon, nag-block si Jando. Ako naman, winawarningan ko naman yung tao, binablock ko Bro, tigil mo yan bro. Kung hindi mo tigil, ibablock kita. Nagwa-warning ako. Ngayon, pag hindi tumitigil sa paninira, talaga binablock ko. Ha? Kaya ngayon, dahil naka-block ito si RCC Sulpot, ang ibig sabihin yan, para tong may problema. Rice egg.
And the rice egg. Kaon na si... Oh, tubig, dalaong. Mickey Mouse. Okay, ngayon, tuloy tayo. Di ba, ati tuloy. Si Diban, natanong si Diban. Ano naman si Diban sa akin? Okay, tugyan ko muna to si Diban ha. Dahil walang ibang nagbabantay dito. Ako lang naman. Ngayon natin tuloy sa ano sabi ni Alado. Ato ka Baluarte sa Toliko nang dili kumpiyansahan ning Baluarte sa Toliko kay mismo Jared. Wa siya magkumpiyansa. Kay Di daw ang may kumpiyansahan ang Baluarte sa Katoliko. Kasi Jared din wala daw kumpiyansa. Aba, nagbinta ka pa sa amin, di namin pa kami. Kung takot ka magpakita, di wag ka na lang magsalita. Ha? Yung pinuntahan nating lugar sa Cagayan de Oro, teritoryo nyo ba yon? Hindi ba teritoryo ng Katoliko yon? Ba't ka pumunta doon? Yung teritoryo ng ating debate sa August 4, Cagayan de Oro, teritoryo nyo ba yon? Hindi ba sa amin yon? Ba't nandun ka? Yung pangalawang debate doon sa liblib na lugar na pinuntahan namin. May nangyari ba sa inyong masama? Lugar namin yun eh. Bintangero ka lang talaga, Alado. Ang sabihin mo, talo ka palagi, kaya kunwari na ayaw ko doon kasi delikado ako doon. May nangyari ba sa'yo masama? Wala naman, di ba? Naku! Allah ka talaga. Tuloy natin. sa Baluarte sa Toliko mo na nga nagpa-convert na lang siya sa Katoliko aron masiguro niya nga safety ang iyahang kinabuhi. Mo ni nga mga rason guys. Nagpa-convert daw siya para safety ang kinabuhi niya. Ginawa ba yan ni Pablo? Ginawa ba yan ni Pablo? May sinabi ba si Almasora na umanib na lang siya? Ang sabi ni Almasora, hindi ako anib doon. Ang sabi ni Alado, kaya umanib na lang siya. Sinungaling ka talagang tao ka, no? Hindi siya, sabi na nga niya, ay, hindi ako anib doon. Sabihin ba, kaya pa siya umanib, siya takot siya. Oy, Alado. Anong nangyayari sa'yo? Akala ko ba strongman ka? Ha? Akala ko ba strongman ka, but weak man ka? Mukhang nakita ko siya, Alado, naging strongman, 2 beses lang eh. Naging strongman siya, 2 beses lang. Ano yung una? Ang lakas niyang sumigaw. Yun ang una. Pangalawa, dinipensahan niya si Amik laban sa mga naninira kay Amik. Yun lang. Doon ko lang nakita yung pagka-strong niya. Sa ibang bagay, ay weak na talaga si Alado. Weak na. Tuloy natin ha. Sabi na nga ni Almasora eh, hindi ako anib doon. Sabi pa niya, kaya siya umani para masito yung buhay niya. Ikaw talaga, Alado. Kahit saan ka ilagay, hindi ka talaga nag-iisip ano. Tuloy. Nagtamtingan din na yung mga pastors, na yung mga members sa ubang relihon ng mga Katoliko tungod kay na sila yung mga personal nga mga rason or hinungdan. Nawa takabalo. Kaya daw nagkatoliko dahil meron daw na personal na mga reason na hindi lang niya alam. Ako nagkatoliko ako, alam niyo kung ano dahilan? Kasi nakita ko palpak ng SDA eh. Kahit na anong gawin natin, magpakabuti tayo magpakasama, ang founder nila hindi nag-iiba. Pangalawang nakita kong kasinungalingan ng Seventh-day Adventist doon sa Madrid, doon nakapunta sa Roma, De La Peña. De La Peña Bido nun eh. Nakapunta doon sa Roma. Pagdating sa Roma, may 2 Vatican, Vatican 1 at Vatican 2. Anong Vatican 1 at Vatican 2? Ano yun? Building? Tapos ano pa nangyari? Dinala doon siya sa Vatican 1.
At yung mga madre na nabuntis, dinala sa Vatican to. Na missing, ginawang karne norte. Nagkasabay na lumitaw ang Vatican 1 at Vatican 2. Magkaibang taon yon. Kailan lumitaw ang Vatican 1? 1869 to 1870. Anong taon pumunta yung madre sa Roma? Pumunta siya, buhay na, at high Cardinal Sin. Ang tanong, noong 1869 to 1870, Cardinal na ba si Jaime Cardinal Sin? Hindi pa, uy. So, paano siya nakapunta doon sa Vatican 1? At bakit siya dadali sa Vatican 1? Delegado ba siya? Member ba siya ng First Vatican Council? Dadalhin siya doon. Anong reason? Alam niyo mga kabunot, isa lang ang reason ba't ko tinapik ito eh. Gusto ko ipakita sa inyo na ang mga Seventh-day Adventist talagang mga pawang mga sinungaling ang mga yan. Pawang mga sinungaling. Kung may reklamo ka, Glenn Alado, tawagan mo lang ako. Harapan tayo. Mag-i-enjoy ako niyan. Ha? May reklamo ka sa akin, harapin mo ko, o kumonta ka lang sa akin, makipag-dialogo ka. Tatanggapin ko. Tatanggapin ko yun. Tuloy natin. Kunti na lang, maliit na lang. Oh. Ilan na tira na lang. Tuloy natin. God bless. Wala na pala. Kala ko may karugtong pa. Wala na pala. Okay, so yun ang aking topic ngayong gabing ito. Patungkol doon sa banat niya kay Almasora. Palpak naman yung banat niya. Sinabi na nga nung bata, hindi ako aanib doon. Sasabihin pa niya, panialado. Kaya pa siya umalis na Katoliko dahil takot siya sa buhay niya. Bingi ka ba, Alado? Sinabi na nga hindi siya aanib. Sabi mo, umanib. Kukunin mo yung video ni Almasora as source mo, pero yung paliwanag mo kakontra sa sinabi ni Almasora. Kasabi ni Almasora, hindi ako aanib mo. Sabi mo naman, umanib siya doon. Ano ba totoo? Si Almasora sasabi, o ikaw yung kumukot sa video niya? Ikaw talaga, Alado, no? Sayang, hindi ka naging alabado kasi naging alabado ka pa. Alam ko, tapat ka magsalita. Naputo lang apelyido mo eh. Ayan, ganyan ka magsalita. No wonder. Oh, mga Sabadista na nanonood dyan sa live natin. Oh, meron kayong reklamo, tawag lang. May mga paraan para tayo makontak. Una, via Zoom meeting. Sa paanong paraan? Punta ka lang doon sa ate pakita yung ating page kung saan nakapesto yung ito. Ipakita kung saan nakapesto yung Zoom link natin. Ito ay nasa straight to the point na page. Yan. Okay? Nandyan sa straight to the point, scroll down ka lang at nandyan yung Zoom link niya. Nakikita nyo? Andyan ang Zoom link ko sa straight to the point. May Zoom meeting app ba kayo? Pwede kayong pumasok dyan. I-click nyo lang yung link, makakapasok na kayo. Oh. Ano pa? Ano pang ibang paraan para kayo makapasok? WhatsApp. Meron ba kayong WhatsApp sa cellphone nyo? Pwede nyo akong tawagan via 0963-533-2807 sa WhatsApp. Huwag sa SIM card number ko ngayon kasi yun, ginagamit ni Divine. Baka pag tumawag kayo, patayin ni Divine yung call nyo. Sa WhatsApp lang. Dahil masasagot kayo dito kasi pag focus sa WhatsApp, magre-ring yung aking computer, pwede kayong sagutin gamit ng computer. Pag SIM card ko yung tawagan yung sa oras na ito, patayin lang ni Divine kasi
Hindi ba na may hawak na cellphone ko, ayun no, lakas-lakas ng volume. Ngayon, ha? Tuloy tayo. Pangatlo, may Viber ba kayo? Oh. Hindi nyo ako kontakin sa Viber. The same number. 0963-533-2807. And then, huwag nyo rin kalimutan ha na i-subscribe yung aking channel Jando Alabang TV. Kasi, yung aking mga views, YouTube channel ko, announce rin yun para maano ninyo. Jando Alabang TV. Paano makikita yung Jando Alabang TV? Ito. Search nyo lang dito sa ayan. At ipakita, Hello. Yan. So, search lang dito. Yan sa ito yung ating yan. Oh, pwede niyo akong yan, yung mga video post ko, pwede niyo tangkilikin. Kadalasan diyan mga debate yung naka-post mo. Yan. So, sa mga gustong manood din, subscribe din kayo doon. Okay. So, atin ang ibigay ngayon para sa ating tanungan porsyon. Dahil magpas ako ng 20 minutes. Atin ang ibigay sa unang tatanong ngayong gabi dito sa Zoom natin. Sinong unang naka-raise hand? Itong si Edward Aunzo. Edward Aunzo, good evening sa iyo.